Hi guys! Welcome to my channel and welcome to today's vlog. As promised last time, nung nag-review ako about Kokando, sabi ko sa inyo, abangan nyo yung next vlog ko about Japanese pill na may pampapayat effect. In this video guys, hindi po ako magpropromote ng isang Japanese pill as a diet pill. Pero I recommend this as a gastrointestinal remedy na makakatulong po sa ating digestion and metabolism na makakatulong sa atin na mag-lose tayo ng weight. So just like when we take glutathione, ang glutathione po ay hindi naman po talaga siya pampaputi. Ang whitening po ay isa lang side effect ng glutathione. So let's put it this way, ang Wakamoto po ay hindi isang diet pill, pero maaari po itong magkaroon ng slimming effect depende po sa pagre-react ng body mo sa pill. Hindi po pare-pareha yung pagre-respond ng body natin sa isang medicine. Kaya naman guys, one of the most important thing, bago po tayo uminom ng anything, medicine, drugs, pills, make sure na i-search po muna natin kung anong ingredients na mga ginamit. Kasi hindi po natin alam kung meron kang allergy sa ganito, sa ganyan. Especially Wakamoto has yeast. Kaya naman kung meron kang yeast allergy, definitely ang Wakamoto po ay hindi para sa'yo. Pinapakita ko sa inyo guys yung itsura ng Wakamoto box original. So tinatanggal ko yung plastic na naka-cover. Yan. And makikita nyo naman super sealed siya. So once na open yan, hindi nyo na maibabalik sa dati. Yan. And meron din siyang paper instruction na kasama, but everything is in Japanese. At talagang malaki po yung bote niya. Yan, kasi 1,000 tablets tong kinuha ko. Meron ding 500 tablets. So, make sure na yung mabibili yung Wakamoto is meron ding plastic na ganyan. And yan po yung itsura ng Wakamoto. Maliliit siya na brown. At yung amoy niya po parang parang pandesal ba? Ganon. Yan. So, eto naman po. Pinapakita ko sa inyo yung bawat side ng box. Ayan. And yung purposes niya. At ang maganda po dito, kahit na Japanese lahat yung instruction, meron po ditong QR translator. So mag-download lang kayo ng QR reader para ma-translate nyo po yung instruction paano iinumin yung Wakamoto. It's available in different languages. Kaya maganda po. Ayan guys, pagpasensyahan nyo na po na medyo may maingay sa background kasi I'm a vlogging new mom. So ang akin pong baby ay napakabait naman at tahimik. Naglalaro siya mag-isa. So maririnig nyo po may mga rattle-rattle. Ayan, because naglalaro po siya by himself. Yan, minsan iiyak-iyak so I have to stop and continue vlogging after how many minutes kapag napatahan ko na siya. Thank you po na nag-subscribe kayo at sa pag-aabang lagi sa aking next videos. Ayan guys, so ang i-review natin ng product ngayon ay itong product na ito, Strong Wakamoto. Ito po ay galing sa Japan. Yes, legit galing po ito sa Japan. And hindi ko pa po alam na nag-exist pala ito sa Japan, not until sinabi sa akin nung Taiwanese friend ko. Kasi ang Taiwanese friend ko po ay medyo malusog din noon. At nag-search din siya sa internet kung ano yung pwede niyang inumin para mag-lose siya ng weight. While
maintaining his healthy body. So, eto nga po yung lumabas at sabi niya sa akin, very popular daw po ito sa Taiwan. And nung sinearch ko naman po, hindi lang po sa Taiwan, sa China, Indonesia, Thailand, yan. But so far, wala pang nagre-review sa Philippines. May nag-review po pala, pero ginagamit po nila ito sa napatuka sa kanilang mga manok. Ayan. Pero manok naman yon, so hindi na natin sila papakailaman sa trip nila. But ito pong strong wakamoto ay para po sa tao. Yan, baka effective lang talaga sa mga manok nilang pansabong. Ayan, manok na pansabong, kaya po pinapainom nila to. Pero ito po ay para talaga sa tao. Ayan. As long as hindi naman namamatay ang kanilang mga manok, go lang. Nag-try ako nitong wakamoto before. Naka 2 bottles ata ako. Kasi that time, overwork ako. Nag-work ako until 12 midnight. Talagang, wala ng energy. At saka nalilipasan din ako ng gutom. Kasi nakakain ako pag uwi ko ng bahay. At itong wakamoto ay may 3 main functions. First, ito ay pwedeng magsilbing nutritional supplement, like food supplement. Kaya naman kung sa tingin nyo, ang inyo pong katawan ay nangangailangan ng additional nutrients. Yan. Kung nangangailangan ng additional nutrients, pwede po kayong mag-take nito. At pangalawa naman po ay ito po ay energy booster. Yan, sabi ko nga po, pag pagod na pagod kayo or madali kayong mapagod, ito pong wakamoto ay pwede din ninyong inumin. At pangatlo po, it functions as a gastrointestinal remedy. Ayan po, lahat po na may kinalaman sa ating digestive system, metabolism. Yan, ito po ang makakatulong sa atin para po ma-normalize o ma-neutralize yung takbo po ng ating digestive system. Ang strong wakamoto po ay classified as quasi-drug. Ayan, designated in Japan as a quasi-drug. When we say quasi-drug, nagpo-fall po to between sa classification ng medicine at cosmetic. So, nasa middle siya. Kaya naman, mabibili mo to sa Japanese drugstores kahit wala ka pong prescription from the doctor. Ayan, kasi nga, may mga function to na not really as a medicine, but as a cosmetic. So, when we say cosmetic, ang paganda na may kinalaman po sa pag-aayos ng ating physical attributes. Ayan. Now guys, isa-isahin naman natin yung different functions nitong wakamoto. So sinabi ko nga na pwede itong nutritional supplement kasi according to the description, kung may sakit ka or galing ka sa sakit at gusto mong makarecover ng mabilis, and kung buntis ka or after pregnancy, so it means safe po ito guys kasi even expecting mother ka, pwede ka pong mag-take nito. Make sure na tanungin mo muna yung doctor mo kung he'll give it a go na mag-take ka nito. Next naman, ang wakamoto din po ay very effective for boosting your energy. So, it's an energy booster. Kasi since ang dalawa sa main ingredients ng wakamoto ay yeast and vitamin B, ito pong dalawang ito ay effective na energy booster. So, kung isa po kayo dun sa mga tao na laging nanlalata or laging pagod, overwork, ganyan, pwede po kayong mag-take nito. Ang vitamin B po guys itself is not an energy booster. Pero ang nagiging function po nito, once tinake natin, tinutulungan po nito ang ating katawan, especially ang ating digestive system na i-process or ilabas ng mga food na tinake natin yung nutrients na nako-convert to energy. At dun po sinasabi na ang vitamin B po is effective as an energy booster. Pero again,
vitamin B itself, hindi po siya makakapagbigay ng energy. So still, kailangan po natin kumain ng tama, kailangan po natin kumain ng masusustansyang pagkain para may ipaprocess yung vitamins na itinake natin. Another ingredient is yeast. Yan. So, ang gamit po sa Wakamoto ay brewer's yeast. Ito po yung ginagamit sa beer. And alam naman po natin na pag sinabing yeast ay pampaalsa. So, umaalsa po ito sa tiyan natin at nakakaramdam tayo na tayo ay busog. At ang yeast din po ay merong mga probiotics na talagang tumutulong sa ating digestive system na ma-normalize yung takbo niya. Yan. Kaya dito na po pumapasok yung third function ng Wakamoto na ito po ay isang digestive aid. Pero, hindi lang po ito para sa mga magaganang kumain or sa matataba. Pwede din po ito sa mga walang ganang kumain at sa mga payat. Again, hindi naman po kasi ito isang medicine. Alam, gets niyo po yun? Ito po ay isang nutritional supplement. So, just like a few years back, meron din ako tinitake sa Philippines na food supplement. Pwede ito i-take na mula sa bata hanggang sa matanda. And sinasabi nga po nila na wala itong hindi ka ma-overdose kasi nga food supplement siya. So, parang ganun din po yung Wakamoto. Ngayon, kung wala kang ganang kumain, in-neutralize nito yung digestive system mo, magkakaroon ka ng appetite. Kung super gana mo naman kumain, in-neutralize nito, ilalagay, imagine na lang nandiyan sa gitna, di ba po ang neutral ay nasa gitna, in-neutralize din ito at makaka-avoid ka or maiiwasan mo na ikaw po ay mag-overeat. Kaya naman, dito na po pumapasok yung sinasabi nila or yung findings nila na ang Wakamoto nga daw po ay nakakatulong na mag-lose ng weight. Dahil ang Wakamoto po ay may ingredients na once na i-take mo siya and nag-combine siya dun sa mga food na kinain mo, po-produce po ito ng enzymes na very useful para sa digestive system natin na maging okay po yung takbo nito. Ngayon, since normal yung takbo ng metabolism mo, hindi ka walang gana or hindi ka nag-overeat, magiging normal rin yung elimination of body waste or yung pagdumi mo pagpunta mo sa toilet. Ayan. Ito pong Wakamoto ay hindi po ito isang laxative. Ayan, inuulit ko, ito po ay isang nutritional supplement and a gastrointestinal remedy. So, pag-usapan naman natin ngayon kung ano ba yung effect sa akin ito, ano yung naramdaman ko the first time I took it. Na-refresh sa akin yung memory na yon dahil nag-take nga po ulit ako ng Wakamoto. Nag-start lang ako the other day kasi just in time, kakapanganak ko pa lang and gusto kong magkaroon ng energy dahil sa pag-aalaga sa baby while maintaining a healthy body weight. Ayan, kasi nararamdaman ko na, alam mo yun, pagod na pagod ako at summer pa dito sa Japan. Parang nag-overeat ako at nagke-crave ako sa sweets. But nung nagsimula ako nung isang araw, napansin ko na mealtime na pero pakiramdam ko busog pa rin ako. Pero kahit na nararamdaman nyo na parang busog kayo, try to eat kahit small amount lang. Dahil sabi ko nga po, walang i-breakdown ng nutrients itong Wakamoto kung wala ka namang kinakain na food. Especially nutritious and healthy food. So, mag-stick po tayo sa healthy options. And, ang isa pa po sa mga mararanasan nyo or mararamdaman nyo once nag-start kayo mag-take ng Wakamoto, sa mga first few days, last time parang umabot ng 4 days na nararamdaman ko na parang may nag-build up na gas sa tiyan ko. Yan, para kang kinakabagan, alam niyo po yun? Yan, so pakiramdam ko may umaalsa talaga sa loob ng tiyan ko. At after
Wait, nag-take ako noon morning, pero kumukulo-kulo pa yung tiyan ko. Narinig kong kumukulo yung tiyan ko. Ayan po, isa. Maririnig nyo na kumukulo po yung tiyan nyo. Pero hindi naman po ito masakit. Basta narinig nyo lang. So it means na nagwo-work talaga yung gamot, yung pill sa digestive system natin. Parang nagsisimula na siyang i-regulate or i-normalize yung takbo ng ating metabolism. Kaya po kumukulo-kulo. Minsan napakalakas pa nung tunog, kaya nakakahiya. Pero ito lang naman po ay sa first few days. Siguro 3 to 7 days, ayan, mawawala yan. Just in time naman na tapos na ako sa work, pauwi na ako ng bahay, dyan ko na nararamdaman na medyo sumasakit na yung tiyan ko. Pero yung sakit ng tiyan na yun ay hindi naman po katulad ng effect ng laxative. Ito po, hindi naman ganon. Parang makakapaghintay siya, lilipas pa yung mga oras, and kapag na siya, okay na siya, tsaka mo mararamdaman na ay kailangan ko na pumunta sa toilet. Ayan, ganyan. Nung nag-take ako nung isang araw, ang nangyari naman sa akin is yun, naramdaman ko nga na nagbi-build up yung gas. Pero mga pa lang noon, maggagabi pa lang, mga around 5 o'clock, nag-take ako lunchtime, and medyo mabilis yung effect niya sa akin. Yun, nararamdaman ko na parang mauutot kayo, ayan, ganyan. Yun. So, umuupo ako sa toilet, and yun, para nga akong kinakabagan, ganyan. Wala naman lumalabas. Pero, mga around 10 o'clock pa siguro ng gabi, after 5 hours, dun ako unang nakadumi. And, bago ako matulog, nakadumi ulit ako. So, 10, 11, at nakahiga na ako, na feel ko na gusto ko ulit dumumi. So, nakatatlong beses na dumi ako. Pero yung dumi yun na yun, guys, yung pagtutoilet nyo na yun, hindi siya yung parang nag-LBM. Para lang normal na, ayun, madudumi ka lang, ganon. So, 3 beses po akong nag-toilet. Yan. And after nun, napakagaan po ng pakiramdam ng aking tiyan. Then, the next day, nag-take ako ulit. At hindi na po ako nakaramdam ng para akong kinakabagan, ganon. Nagtaka nga din po ako kasi parang bakit last time mahaba, this time hindi. Pero mas okay nga po kasi comfortable ka na hindi na mabigat yung tiyan mo. Ayan. So, nag-take ako ng 9 sa morning, 9 sa lunchtime, and 9 sa evening. And then that evening, dumimi na naman po ako. Unlike before na talagang bibli lang pa yung mga araw bago ako makapag-toilet ulit. Ayan. Tapos nga po, isa po sa mga nagustuhan ko talaga is hindi ako nag-overeat. Kasi nga parang feeling ko, busog ako. At guys, nagbasa-basa pa ako at specifically sa Amazon US, madami po nagsasabi na regular na yung pagtitik nila ng Wakamoto kasi no more constipation daw, no more diarrhea, napakaganda daw po ng effect nito sa kanila. At may nagsasabi pa rin po na gumanda daw po yung cutis nila kasi 'di ba guys, pag hindi tayo nadudumi, dyan na tayo nagkakaroon ng pimple, tapos yung skin natin is very dry, kasi nga hindi lumalabas yung toxin sa katawan natin. So, yun po yung isa sa mga feedback review. So, maganda po kasi sabi din, ang Brewer's Kiss daw po ay nakakapagpatanggal ng acne. Actually guys, napansin ko yan kasi nung mga nakarang araw, ever since ako po ay nanganak, like 4 months ago, wala naman po akong tinitake na other supplements or vitamins, wala po talaga. But, nung nag-start po akong mag-take nito, ewan ko lang po, pero napapansin ko parang nag-glow po yung face ko. Yan. Totoo po, parang na-amaze ako. Kaya nag-video and nagpi-picture-picture din ako ng isang araw kasi gusto kong ma-prove kung dahil nga ba talaga dun sa Wakamoto kaya nag-glow po ang aking skin.
Kaya naman guys, kung experience ko lang ang pag-uusapan, I really highly recommend Strong Wakamoto kasi nag-lose ako ng weight dito and nagkaroon ako ng energy, as well as ngayon napapansin ko pa na nag-glow yung skin ko. Tried and tested ko na to before, so tuloy-tuloy lang ako ng pag-inom and titingnan ko kung how much more weight ang malulus ko sa mga darating na araw. Ayan guys, sana po makatulong po ang review na ito sa inyo and let me know kung ano po ang effect ng Strong Wakamoto sa inyo. Please feel free to comment on the comment box below. And if you like this video, please give it a like and you can also subscribe to my channel. And you can also click the bell button to get updated with my latest vlogs. Thank you for watching. See you next time.